Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay muling dumadako sa ating gawain po para sa ating Panginoon at gusto po nating ma-invite ang lahat ng kapatid natin na maging bahagi po ng ating pag-aaral. Tayo po ay dumako po sa ating Bible discussion at ngayon po ay part 3 ng atin pong ah or part 2 or part 5 episode 2 Yun po. So samahan niyo po ako ngayong gabi at nawa po ang Diyos po ang manguna at maluwalhati sa ating kalagitnaan. Ang atin pong pag-aaralan ay nagmumula sa Hebrews chapter 5. At sa Hebrews chapter 5 po, pinili po natin yung verse 11 to 14 na may kinalaman po sa maturity. At ang spiritual maturity po ay napaka-crucial. Dahil sa totoo lang po, hindi po natin mabibigyan ng kaluwalhatian si Lord kung hindi po natin naranasan ang spiritual maturity. Gusto ko lang pong basahin yung gist ng passage natin. The gist of Hebrews chapter 5 verse 11 to 14 is the call to spiritual maturity. The writer rebukes the readers for being spiritually dull and slow to learn, still needing milk, basic teachings, instead of solid food, deeper spiritual truths. Mature believers, through constant practice, can discern good from evil and grow in righteousness. So, napaka-crucial ng spiritual maturity sa ating buhay. Nawa hangarin po natin itong lahat mga kapatid. Dahil sa Hebrews chapter 5 verses 11 to 14 ay yan po ang panawagan. Ano ang spiritual maturity? Kagabi ay tinalakay po natin na dalawa ang component nito. Growing in Christ-likeness and consistently applying biblical principles in life. So dalawang bahagi po. Paglago kay Kristo Jesus at patuloy na application ng mga biblical na principles na natututunan natin araw-araw at mailapat natin sa ating buhay. Dugtungan po natin ang isang Bible verse, Ephesians chapter 4 verse 13. Dito po ay malalalim na components ang makikita po natin para matawag tayo na isang tao na may spiritual maturity. Ang nakalagay po dito ay until we all reach unity in the faith. Yan po ang unang-una, pagkakaisa sa ating pananampalataya kay Jesus. And in the knowledge of the Son of God. Yung ating kaalaman, kamalayan, pagkakilala sa ating Panginoon, at sabi dito, and become mature, hinog, at attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yung marating daw natin, yung buong sukat ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. So, sobrang lalim po ng spiritual maturity. Ano po? Wala itong kinalaman sa pagkakapare-pareho natin ng damit. Wala din ito sa
ganda ng ating mga awitan. Wala din itong kinalaman sa paramihan ng miyembro. Wala din itong kinalaman kung gaano ka kayaman. Walang relevance ang lahat ng binanggit ko sa sinasabi ng Bible na mga component ng spiritual maturity. Ang kabaligtaran po ng maturity ay immaturity in faith that leads to instability, yung pagiging marupok, pagiging mahina, at ang pagiging lack of discernment. Diba yung mga bata, hindi nila alam kung na niloloko lang sila ng mga matatanda. Madali silang mauto, isahan, magawa ng masama dahil sila nga po ay lack of discernment. Yan ay makikita sa Ephesians chapter 4 verse 14. So tonight, mga kapatid, let me introduce again to you for the second time yung aking theme na crucial maturity. Napakahalagang maturity. Hindi dapat palampasin. Dapat goal natin to. At kagabi po ay roughly, ay gusto ko lang ibahagi po ang mga katangian po ng mature Christians at ang katangian din naman ng immature na mananampalataya. Una po, firm in faith, matatag sa pananampalataya. Laban sa easily swayed, yung madali namang madala, hikayat, madaling mawala, madaling manghina o umatras. Pangalawa, spirit-led versus flesh-driven. Yung mature ay pinangungunahan ng Espiritu Santo at yung immature naman ay itinutulak ng kanyang laman. Yun po ay immature. Pangatlo po ay humble and teachable, mababa ang loob, at madali siyang turuan. Ganun pala yun. Yun pala ay palatandaan ng spiritual maturity. At ang mga immature naman ay proud and stubborn. Parang kambing. Stubborn. Matigas ang ulo. Mahirap sawayin. Palaging siya ang tama. Pangapat, others focused laban sa mga taong self-centered. Others focused sa iba na iba ang ang mahalaga sa kanya ay ibang tao. Palaging pwede siyang mag-sacrifice para sa iba. Ang self-centered naman ay palaging benefits niya, kapakanan niya, palaging kung ano ang kanyang mapapala. Ikalima, endures trials with faith. Maraming nag-i-endure ng mga kahirapan dahil sa kanilang pagsaway o pagsuway. Example, may sakit ka sa baga dahil bisyo. Pero iba yung spiritual maturity. Siya ay nagtsatsaga sa panahon ng mga pagsubok na ang dahilan na ang kanyang ginagamit ay pananampalataya. Sabi nga, may mga tao na pwedeng umiwas sa bisyo dahil sabi ng doktor, huwag ka nang magyoyosi kasi yung baga mo. Pero yung mananampalataya, hindi na siya magyoyosi dahil sa Panginoon.
magbibigay dahil sa Panginoon, magpapakumbaba dahil sa Panginoon, magbabasa ng Bible dahil sa Panginoon. Napakagandang ugali na laging para sa Panginoon ang ating motivation. Yung isa naman ay palaging may complain at lagi siyang nadadala ng mga agos. Ina. Ngayong gabi, mga kapatid, gusto kong i-capsulize sandali ang kagandahan ng mga traits ng mature na mananampalataya. Pero ang tanong, Pastor, paano ako magkakaganyan? Ngayong gabi ay ito ang gusto kong tahakin natin, ang mga 5 hakbang para matiyak natin ang spiritual maturity. And guys, gusto kong sabihin sa inyo na ang aking mga babanggitin ay mga absolute, hindi haka-haka, hindi baka sakali, hindi baka umubra, hindi po. Una, ay feed on the Word of God. Diba sabi natin, ang ganda ng mga advantages kapag ikaw ay may spiritual maturity. Kagaya ng firm in faith, kagaya ng spirit-led, kagaya ng humble and teachable, kagaya ng others-focused, kagaya ng endures trials with faith. Kagagandang katatayuan na ikaw ay merong spiritual maturity at kalugod-lugod ka sa Panginoon. Pero hindi yan overnight. Hindi yan wishful thinking. May prosesong dadaanan tayo. At ang unang-una nga ay ang pagpapakain mo sa iyong sarili ng Word of God. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow. You may grow up in your salvation. Isa-isahin natin, kagaya ng bagong silang na bata. Ganun ang bata. May craving. Saan? Sa puro ha? Purong gatas. Hindi ito gatas ng nanay, gatas ng Panginoon. So that by it, grabe, you may grow up in your salvation. Ngayong gabi gusto kong sabihin sa ating lahat, mga kapatid, na ang pinag-aaralan po natin ay hindi haka-haka. Kaya masarap mag-preach ng Word of God kasi ang tinuturo ng pastor ay absolute na mga bagay. Hindi po bylaws ng Pilipinas, hindi bylaws and constitution ng Pilipinas na pwedeng i-alter, kundi Word of God na talagang absolute, totoo kahit saan at kahit kailan. So, mahalaga sa atin ang application na ganito. Pag-aralan ang Word of God, i-meditate ang Word of God, i-apply ang Word of God araw-araw. Pag-aaral, pag-meditate, paglalapat ng Word of God sa buhay natin. Hindi ka sasablay. Kung ang layunin mo ay maranasan mo ang spiritual maturity, eto po, nasa pagkain po yan. Pangalawa, practice obedience and righteousness. Isa na naman ito sa mga absolute na bagay na tinuturo ng pastor ng Bible. Ang pag-a-apply ng pagsunod sa salita ng Diyos at katuwiran. Sapagkat kahit na nung basa, si Satan, alam niya to pero wala siyang practice, obedience, walang pagsunod. Kaya mga kapatid,
mahalaga po ang application. Ang sabi po ng Hebrews 5:14, nakasulat po ito sa ating text for tonight. But solid food is for the mature. Ano ang solid food? Word of God. Para daw yan sa mga mature, who by constant use, yan, application na yan, have trained themselves to distinguish good from evil. Kapag sanay ka na gumagamit ng Word of God, ay madidistinguish mo na ang mabuti at masama. Kaya dapat may listahan po tayo ng mga example saan makikita yung pag natatakot ka, saan mo hahanapin sa Bible yung kapag kulang ka na ng faith, kapag kulang ka na ng prayer, kapag masaya ka, anong Bible verse ang iyong mga babasahin, kapag confronted ka ng trials, kapag kaharap mo ay isang taong demon-possessed, kapag ikaw ay gusto mag-fasting, kapag ikaw ay gustong tumulong, ano yung mga Bible verses na madali mong puntahan na parang cabinet na kabisado mo? Ganun po. Mahalaga po yung practice. So, hindi lang basa. Kompleto, no? Ipamuhay natin. Number 3, isa pang absolute na bagay ang tinuturo sa atin ng Diyos. Develop a strong prayer. Isa na naman ito, na hindi ka magbabaka sakali. Dahil ang prayer po'y parang hininga. Kapag humihinga ka, buhay ka. Kapag nagpipray ka, buhay ka sa Panginoon. Kaya mapalad yung mga taong laging naghahanap ng mga sandali para makipag-usap sa Diyos. At kapag ito ay nagawa mo, nagagawa mo, patuloy mong ginagawa, at naging kultura mo na ito, at naging ugali mo na ito, matatag ka na dito. Hindi na ito wishful thinking. Wala nang struggle. Bagsak na yung katamaran. Sanay ka na. Hinahanap mo na. Kapatid, yan ang pamamaraan ng spiritual maturity. Ulitin ko po. Masarap yung firm in faith. Masarap yung spirit-led. Masarap yung humble and teachable. Masarap yung others-focused. Masarap yung endures trials with faith. Pero hindi yan overnight. Hindi yan wishful thinking. Hindi yan desire. Meron niyang mga prosesong dinadaanan para maranasan mo ang spiritual maturity. Paano ka magkakaroon ng maturity kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Wala ka nga ang Bible eh. Puro ka cellphone, puro ka laptop, puro ka pleasure, wala kang Bible. Wala kang obedience. Yung iba mahilig namang makinig ng OPM. Pero wala namang obedience. Wala rin saysay. Okay. Pagkatapos, nakakapakinig nga tayo, sanay na tayo sa Bible study, naikwad pa tayo, wala naman tayong matibay na prayer life. Number 4, engage in discipleship and fellowship. Engage. Kumbaga sa granahe po ng sasakyan, naka-engage. Kasi gaano man kaganda ang kotse, kahit maganda ang gulong, hindi mo naman ipipremera. Hindi ka naka-engage, hindi ka tatakbo. Kailangan, kapatid, ay meron kang engagement sa discipleship and fellowship. Ito medyo malaki na po ito kasi kanina puro personal. Bible reading, personal mo yan. Practice obedience, personal mo yan. Develop a strong prayer life, personal mo yan. Hindi dyan natapos ang ruta ng spiritual maturity. Kailangan naka-engage ka rin sa small group. Balanse. Meron kang vertical, meron kang horizontal. Tapos, naka-engage ka rin sa church. Fellowship. Sabi ko sa inyo, may mga kilala ko, magaling magbasa ng Bible, magaling mag-pray. Ayaw naman magsimba. Kulang ang vitamins. Kapatid, ulitin ko itong tinuturo ko sa inyo ay mga absolute na bagay. Hindi ito pwede na, hindi ito baka sakali, hindi ito hit and miss na style. Ito po ay absolute. Pag sinabing absolute, final and fixed. Yan po ay
totoong totoo. Ang sabi mga kapatid ng Proverbs 27:17, look at this. Baka may makukuha kayo. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Mahalaga yung time mo with God. Mahalaga yun. Pero mahalaga din yung time mo with people. Especially with good people. With Christians. True Christians. Mahalaga yun. Argumentation, pakikinig, pagpapaliwanag, pag-aaral. Mahalaga po yun. Number 5. Ito po, ang pinakahuli. Seek the guidance of the Holy Spirit. So mga kapatid, itong seek guidance of the Holy Spirit, absolute din po ito. Mga kapatid, tingnan nyo ha. Pagbabasa ng Bible, mahalaga ang seeking. Yung practice ng obedience, mahalaga din ang guidance ng Holy Spirit because the Holy Spirit will give you strength. Prayer life, you must be also always guided by the Holy Spirit. Yung pakikipag-fellowship mo, pagkakaroon mo ng small group or discipleship, importante po din dyan ang banal na spirito. Na palagi ka magbibigay ng guidance. Humingi ka ng guidance. Pag humingi ka ng guidance, lagi, hindi lang sa malalaki mga bagay, kundi sa mga maliliit na bagay. Tingnan nyo pa sample lang ito. Ako po yung nagda-drive na for about 29 years. Driving. Pero, bawat drive ko, tingala pa din ako. Pero kung titingnan ko yung aking karanasan, magtatatlong dekada na akong driver. Bisado ko na kahit nakapikit ako. Pero kailangan mo pa rin tumingala. And that is my point. Ano man yung gagawin natin, feeding of the word, guidance. Practice obedience, Holy Spirit. Develop a strong life, Holy Spirit pa rin. Engage in discipleship, laging nandoon ang pagtingin mo sa banal na Espiritu. Mga kapatid, tatlo ang cruciality ng pinag-aaralan natin. Tatlong magagandang epekto kapag nakuha natin ang route na ito. Number 1, you will reflect Jesus Christ in your life. 2 Corinthians 3:18. Pangalawa, you will be equipped for every good work. Kapag ikaw ay mature, ikaw ay equipped na for every good work. Napapakinabangan ka sa evangelism, sa prayer meeting, sa mga exhortation, kapag may mga patay, sa mga gawain, palagi kang aktibo. Kasi nga, meron kang spiritual maturity. The last but not the least, to live a life that glorifies God. Ito yung sinasabi ko. Without spiritual maturity, you cannot give or you cannot live a life that glorifies God. Paano mag-glorify si Lord kung kabaligtaran ang meron tayo? Instead na spiritual maturity, we are easily swayed. We are flesh-driven. We are proud and stubborn. We are self-centered. We are complainers and wavers. Pag ganun ang route natin, we cannot glorify the Lord Jesus Christ. Palaging tinutont ni Satan ang ating Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, sana po'y naintindihan po natin ang halaga ng pag-aaral na ito. That's why ang aking pong theme ay pinamagatan ko po, crucial. Crucial maturity. Kapag sinabing crucial, all-important. Essential. Sobrang halaga. Walang saysay kapag hindi tayo nagkaroon ng spiritual maturity. Alam niyo mga kapatid, tragic. Napaka-tragic ng isang bata na hindi lumalaki. Isipin mo yung bata, 10 years old, nagdedede pa. 15 years old na, naka-diaper pa. 20 years old na, mga kapatid, nandun pa sa kuna. Tragic. Pero nakakalungkot. May mga mananampalataya ngayon na tragic talaga. Ganyan-ganyan. Palaging gatas. Palaging inaaruga ng pastor. Hindi nagagamit. Nagiging dahilan pa ng mga kaguluhan sa simbahan.
Kaya nga, itong turo na to ay para sa ating lahat. Nawa, tulungan tayo ng ating Panginoon. So magandang gabi po at hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Bukas po ay Sabado, ako po ay nasa Payatas at tayo po ay speaker sa isang Pastors and Leaders Summit at nawa po ay gamitin po ako ng Diyos sa body of Jesus Christ. Good night, God bless mga kapatid, Maranatha, and Shalom!